Huwag po kayo magagalit. Okay? Wala po magagalit dito. Kung may lamang po tayong salitaan, pakiabot na lang po ang listang pangalan. Okay, Mr. Edward Ohana. Pipito Artis, Pintejo, baka po meron dumarating. Kung may dumarating po kandidato na hindi namin natawag, lapit lang po kayo sa isang representative from PPCRD. We would like to be fair and objective in our introduction. So, kung hindi man po natawag at this very moment, our apologies. Okay? So, candidates for Vice Mayor as well as for Mayor. Sila po lahat ay dito. Then po ang mga video week, because we're communicating to the channel, mamaya para magpakilala siya. So, may way na siya. Hanapin ko muna natin sa for Mayor as well as for Vice Mayor. if you don't follow our rules, okay? Pakibaba po ang alabang gadget, and please, wala pong sisigaw. Let us all discipline ourselves. Ipakilala po natin ang mga taga-antipono at marunong sumunod. Okay. Lumalangin ang debate. Definitely what we want to hear are mga pangyayarita ng mga katanungan sa ating mga kandidato na rito. So we will begin wasting much of our time. So, isa-isa na po natin tawagin. Of course, we will study from the candidates po sa ating Vice Mayor. Para po, sa first round, 1 minute, ipakilala ang sarili. Then probably, ipaliwanag din the basic answer to the basic question, bakit ako tumakbo sa Pilipinas. Then mamaya po, only 1 minute. Then after mamaya po, and then you have all the time mamaya po. Okay? 1 minute. Then probably we will start with Mr. Gaiman. Salamat po. Sa lahat po na nandito po ngayon, magandang gabi po sa ating mga kandidato, lahat ng kandidato. Ako po si Vice Mayor Rolando Puntoliva. Ako po yung kapitan po, pinakamalaking barangay po sa buong Pilipinas. Alahatin po yan ang Antipolo. Yan ay natumbas po ng 15 barangay dito sa atin sa Antipolo. Ako po ay three-termer na naging huskal ng Antipolo noong 2004, 2007 at 2010. Bakit po ako tumakbong Vice Mayor? Ang dahilan po, mahal ko po ang bayan ng Antipolo. Dapat po tayo, mga kababayan, magdasta. Dahil laman natin ito lahat. Kaya maraming salamat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po. Of course, may report on the next candidate para po sa Vice Mayor. Tanya Garcia. Mr.
Nabangkapit ko sa inyo lahat. Lalo na po kay Dr. Bindilinares, ako po kay Mayor Lende, alam po na ang galater kung PCRB. Ako po si Jose Velasco. Ako po ang pagkakasabi sa bayan natin. Ikaw na kasi po ilang sa independente. Ako po ay hindi po ako tapos ng kolehiyo. Nakapagkalis po ako ng Civil Engineering Camoro, ng Technological and Polytechnic Institute. Hindi po ako nakapagtapos kasi po sa sobrang kahirapan. Ngayon po ako po ay isang OFW, Overseas Filipino Worker. Magagawa po ako sa ibang bansa. Pero dito po, naging magagawa po ako rito sa President Philippines sa Di Castro, Pasig Metro Manila, at saka sa DMCI, Building D, SM Megaball. Ay, ito po yun. Ito ay isang, dito ako galing sa politikong angkan o pamilya. Hindi po ako galing sa artistang pamilya o angkan o pamilya. Hindi po ako galing sa prominenteng tao o ma-influensang angkan sa ating bayan. Kung ako po ang magiging angkante ng Antipolo, gusto ng Antipolo, ako po ay manunungkol ang bilang angkante. Bilang isang OFW, maggagawa sa ibang bansa. Ako po ay maggagawa po ako sa Europa sa labas ng ating bansa. Street worker. Maraming salamat po sa inyo at magkakagulit po. Okay, maraming salamat po. Kasi ano po ang isa sa ating mga kandidato sa pagka-Mayor Felicia Jose Velasco. Okay, Brother Roger? Okay, papunta na po tayo rito. So, may call on the next candidate. Yun na naman. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Lalo na po sa mga kapwa ko po, kababayan na nandito para tayo at gusto po na mag-lingkod sa Sandali lang po. Ang sabi po kasi natin, patente na po, we would like to give your respect to all of you. Okay? At isang magandang programa po na magiging mahigi para sa ating lahat kung bibigyan po natin ng pagkakataon na makapagsalita ng malinaw at naririnig na lahat ang ating mga kandidato. Inulit ko, tayo po ay nasa loob ng president ng ating simbahan. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po mga natin lahat. Ako po si Hilares. Naghahanap at nagdalasal na magkaroon po ako ng pagkakataon na maglingkod sa mga nating lungsod ng Antipolo. Ano man po ang sabihin laban sa akin, mananatili po ang katotohanan na ako ay taga-Antipolo, at isang tunay na Antipolenyo. Tulad po ng karamihan na nangiran dito sa ating lungsod, ako po ay nabibilang sa mga mamamayan na tinatawag na Antipolenyo may soul. Nangangahulugan, pinili po natin maging taga-Antipolo, pinili po natin maging Antipolenyo. Ako rin po ay isang magagamot, isang doktor by profession. Ngunit, pinili ko po maging isang lingkod bayan. Pinili ko po maging isang public servant. Malas ko lang
po, hindi ko masasabi dati galing sa hirap. Ngunit, makatitiyak po ang bawat isa na ako ay nagpapakahirap para itaas ang hantang hindi lamang sa mga kapwa Antipolenyo, hindi lamang sa Taal, tuwing pati Antipolenyo Viceroy. Sa PPCRD, maraming salamat. Thank you very much. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Atty. Danilo Leble, Government Mayor ng Luzon sa Antipolo, pinanang sa Antipolo, lumaki sa Antipolo, naniniran, nanumuhat sa Antipolo, ako po yung asawa sa Parlamento si Makalak. Ako po yung galing sa Iran, anak na magsaka, anak na labanggera. Kaya naisipyan ko ang kalagayan ng madami na mahirap. Ako po ay kumakandidato. Ngayon muli, para patuloy ang katungkulang pinagkatiwala sa akin ang ating mga kumakandidato muli bilang mayor para patuloy ang kaunlaran na nararamdaman ngayon ng Luzon at Antipolo. Kumakandidato bilang mayor para patuloy ang pagmamunan ng Antipolo para patuloy ang agenda ng Antipolo. At higit sa lahat, kumakandidato po ako para ipagtanggol ang karapatan ng ating Antipolo Magulo at labanan ang pagpasok ng political dynasty. So muli po, nakiusap natin is sa ating naiintindihan kung hindi po natin mapapakinggan. Paano natin mapapakinggan? So, ulit ito po. This time we'll be asking questions. Ito po ay nakalam na po. There's a lot of questions here. Ang iba po doon is sinrena po namin tingnan at masahin. But we see it po na definitely sa party and definitely sectoral questions. Because there's yung ibang question, pasensya po kung sa mga nagbigay. There's a lot of questions that was at so po sa personal na tanong. And ito, dahil po issue ito ay alam ng ating mga kandidato and we will be giving them a chance to clear up this thing. So hindi na po yung marinig galing sa amin ang mga negatibong simulan po ninyo dito. Okay? But rest assured na ang ating mga kandidato would be trying to explain and to clarify all these things. So ngayon po, question ang ibibigay natin and Mr. Leiva and Ms. Sai would be given 2 minutes bawat isa para po sagutin ang partikular na isang tanong po sa bawat isa. Then the other one, he would also be asking isang tanong. Then there might be a follow-up question to this. Then sa bandang huli po, kung na pag-usapan natin, the total platform of government that you have to get, kasama na po doon sa bahagi noon. Paano lang po natin ang content, kasama na rin po noon yung explanation of this issue na dapat po inyong gustong paliwanag sa ating mga kaumbayan. Then that's the parting word. So, dalawa po yun. Tanong na, tatanong po ba then, after the tanong, you present out the platform of government together with the clarification of some issues na sa which you think kailangan po ipaliwanag sa atin. Pwede po natin, para po maintindihan, tayo po ay makinig. Para po tayo makinig, wag po tayo gaanong makinig. Okay? So, here comes the first question. Ito po ay tanong sa ating set question. Tatanong po natin sa ating dalawang vice mayor candidates. Una, ano po sa inyong pangkalahatang pananaw ang opisina ng vice mayor?
Ano po ang inyong malinaw na prinsipyo at pananaw when it comes to the office of a Vice Mayor in general? Something to do with the culture that you want na makita sa konseho? Plus, of course, we would also want to hear from you. Ano po ang inyong magiging pananaw just in case you are working well with the mayor or vice versa? Ano po ang mga prinsipyo na inyong pinanananganan kung kayo ay nakaupo, kung kayo ay mauupo bilang vice mayor? Okay, balik na po ba yun? Tanong na yun. So we will give you 2 minutes to answer this question. Let's first. Hello lahat. Ang hiling ko na ngayon ay Vice Mayor. Ano ba ang trabaho ng Vice Mayor? Ako po ay presiding officer. At sa aking pagiging presiding officer, araw-araw po akong pumapasok sa aking opisina. At para maraming lahat, kami po ang gumagawa ng batas, resolusyon at ordinansa. At yung issue, ibinabato sa amin tuwing Lunes sa flag ceremony. Ito na ang aming pagkakataon para sagutin ko ang kasinungalingan na isinisiyak sa akin. Ang sabi ng alkalde, ang LIT daw ay ayaw kong pirmahan. Para maniwala ko yan. Ang unit ko sa po ay presiding. Yan po'y lumaan sa sanggunian at yan ay pinagalit sa CDC. At ang chairman ng CDC ay ang mayor. Anong ginawa ni mayor? Pabalik-balik kung kami nagsusulatan. Bakit? Ayaw nilang i-verify yung nahanap ng mga kustan. Meron nakalagay doon na 28 million. PPP magpabayad sa moro para magpapalong ng basura. Ano ba? Meron doon nakalagay 48 million for tourism. Para sa street dancing. Kaya ako sa pagkakataon na to, sinasabi ko sa inyo, sinasabi nila, hindi raw makapaglabas ng budget sa Antipolo. Para malaman ng lahat, re-enacted budget ngayon. Lahat kayo sinuseto, Susunod lang ang po natin yung time. Huwag ko kayo makilala. They have ample time mamaya. Okay, so we go with that 2 minutes. So, ganyan ang mga Utomena. Pagkakaintindi ko po, matanong po ang aking security. Kung ano po ang trabaho ng presiding ng Vice Mayor. Vice Mayor po ay presiding officer. At bilang presiding officer, hindi po ako magiging hadlang para sa pagbibigay ng servisyo sa ating mamaya. Dapat po, ang mga elected official, katulad po ng mga dating piloto natin, dapat po ang inumuna na ang kapakanan ng mamaya. Dahil po sila ay nalumpa, kami ay nalumpa, nauunahin namin ang kapakanan ng mamaya bago ang aming sarili bulsa. Ako po, inulong po sa mangyayari sa Antipolo ngayon. Dahil lang sa isang tao, tayo mga taga-Antipolo, nag-aaway-away. Magsulong natin, isang pa, nagpapatayan pa. Yan ba, tinulong sa atin ang mga magulang natin dito sa Antipolo? Yung mga magulang sa atin dito sa Antipolo, alam ko, magulang ang Antipolo. Hindi na alam kung anong dahilan, bakit ayun nagpapakit sa payo ang Antipolo? Ipinapaliwanag sa ating House Mayor. Yung daw pong budget, yung annual investment plan, ibinalik po sa CDC. Mula kung saan ang chairman po ang ating mayor. Yan po ay inapuran po. Pirmado po lahat yan ang kapitan. Dalawang congressman. NGO. At po, chairman po ng Council ng Congreso. Yan po ay ilang atas ng Gunang Palsol na dapat inaas ko nila. Anong dahilan? Bakit nila sila? Dahil yun ang unos ng amo nila. Dapat hindi
natin, para po sa kalaman ninyo, we talk to the representatives, ano po, kinausap po natin ang ating mga kandidato sa ngayon, and we agreed na ang usapan po with elected, sana, ang ating pong ginagawa ay wag pong magiging emotionally charged. Again, tama po yung sabi si Sister hindi po maiwasan the passion that we want. Ano po, mahal natin ang gusto na ng Tipolo, mahal natin ang mamamayan ng Tipolo, ngunit pagkaminsan sa pamamaraan ng ating pagpapakita ng pagmamahal, ay bakit dito po natin masusubok. Ano po, ang Tipolo ay isa lamang. Tayo pong lahat, sabi nga po natin lahat, tayo ay tagang Tipolo. Paglabas po natin lahat, tagang Tipolo pa tayo. Tama po, pagkatapos ng gusto, tagang Tipolo pa tayo. Pagkatapos ng gusto, magkikita-kita pa tayo. Huwag po natin kailangan na pagbalik natin ngayon, paglabas natin ngayon, ay hindi na tayo magkakakilala. Puro nga also today na appeal, dahil po mga kandidato, alam po natin, sabi na po nila, Rocky Rocket, magkanis na pasensya na, mas mag-ilit ang aming mga supporter. And so, ito po ang pakusap namin sa inyo. Nakiusap ang ating mga kandidato na igalang natin ang kanilang mga itong ginagawa po natin. Kaya po natin ginawa ito dito sa loob ng Antipolo Cathedral. Ito po ay sinasabi. Hindi mo, ano man ang mangyari sa gabi ito, lalabas tayo iisang Antipolo. Huwag natin sirahin po yun. Okay? So ito, so after that, Brother Roger, intervision muna kaya tayo. Kasi Brother Roger meron ka naman dumating na kandidato for kantatanghali naman na pakinggan nila tayo. Ang sabi nga, paano natin maririnig ang mga sasabihin ng mga kandidatong gusto nating iboto? Ang sabi nga po, kung makikili tayo, iboto natin ang kandidato na may malinaw na direksyon. Hindi po ba? Malinaw na direksyon sa kanyang pamamahala at pamumuhay at nagbibigay daan tungo sa ikaunlad ng bayan. Tama po Sandali na ba? yan. Kasama mo lang. Pag tumakas ka dyan, sunog yan. Kala mo okay, pero pag nilagay mo ka sa gate, sa sunog. Sana po ay pakinggan natin sila. Pwede po kaya? Okay. so yun po ang ating unang tanong. Kahit nga, pwede pa po natin mabigyan ng siguro paglilinaw mamaya-maya. Ano po? Tungkol po ito po ay sa opisina. Ulitin po natin. Gusto po natin malaman kung ano po ang pagkalatang presidyong nais nila sa tupad. Sila po ay mga po bilang mayor dito sa Luzon ng Antipolo. Nag-alapit na sila na maminaw po. Okay, pangalawa po ngayon, tanungin po natin ulit, babalik po tayo sa dalawang vice mayor. Pakita na po sa mga mayor. Maya-maya po kayo po ang pangkilala. Ano po? Tatanungin po ulit, second po, again, a general question, and we know po na ang masukot po natin ay makakita po tayo ng ikanak malinaw na direksyon, malinaw na kasagutan sa ating tanong. Yung iba po, pag-usapan natin mamaya o the last part. Second question po, nais po natin ipakot, kasi po dito ay ang katanungan na, ang tanong po na, bilang Vice Mayor, alam po ninyo kung ano ang inyong ginagawa. But again, you have also the inherent authority in the influence of the direction of the governance of the city of Antipolo is concerned. Ano po? Ano po ang pangkalahatan? Ikaw mga aspeto ng buhay pamamahala na sa tingin po natin through legislation ay matutulungan nyo sa amot na inyong magagaya upang makabuo tayo ng isang malano at mas mabukas pa mas maiging Antipolo. We are not saying anything yet, kaya gusto na po natin kung ano yung ano, mas higit ang kinabukasan to the question ng the Office of the Vice Mayor is, ano po ang pangkalatan direksyon ninyo when it comes to the vision, anong susuportahan nyo na pangunahing mga aspeto ng pamamahala na nais po ninyong bigyan nilihin bilang Vice Mayor ng ating lungsod ng Antipolo. Another 2 minutes for isa candidate. Miss Saan? Now, we go the other way. Magandang pong muli sa mga natin. Katulad po ng aking sinabi kanina, ako po ay hindi hahadlang sa pagbibigay ng servisyo ng room table.
bilang Vice Mayor at kasama ko yung mga konsyal, kung kami po yung makakalan, kami po ay susuporta sa lahat ng programa ng Mayor na makakatulong at makakatulad na magbibigay ng magandang kinabuhayan ng ating mga kababayan na may hirap dito sa Antipolo. Sabi nga, sa platform na po tayo, yung platform government, dahil kami naman po administration, because ang mayor po dapat ang may programa niya. Bilang batang liberal, dahil ako'y naniniwala sa matuwid na daan ng ating Presidente, Pinoy. At kami po, kasi naman si Polo, ay meron din pong 9-point agenda. Nandun na po lahat yun. Na yan ang aming susuportahan bilang administrator po, bilang pangalawang pinuno po ng Sangguniang Panginoon. Ako po titimon at siguro na makakasuporta po bigay kami ng magandang pinansa at solusyon na susuporta sa programa ng ating Mayor Milo Leble. Para po dahil sumulat ang sulat ng Antipolo. Thank you po. Okay, thank you very much. When you call a big trumpet, Ma'am Susan.